Hello mga ka-Jersey in Canada. So yun, welcome back sa ating channel. At ngayon nga ay Friday na naman dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At dito tayo sa workplace ni Mrs. Sinantayin natin siya kasi sabay na kami uuwi. At ayun nga mga guys, weekend na naman, sobrang bilis ng paglipas ng linggo dito sa amin. At bukas nga, Sabado, ay pupunta kami ng Red Deer. Medyo excited na ako kasi nga manonood kami ng concert ng River Maya. Bukod kasi sa Eraserheads, isa yung River Maya sa mga gustong gusto kong banda nung 90s. Batang 90s nga pala tayo mga guys. So yun, napanood ko na yung concert ng The Teeth, panood ko na yung Shackle, Eraserheads, yan, River Maya. Ngayon kasi medyo special kasi although kulang sila ng isang member, okay na din, goods na din. So ayun nga mga guys, habang inaantay natin si Mrs. Meron lang akong gusto sanang i-share sa inyo. Actually kasi kanina habang kumakain tayo ng lunch ay hindi ko mapigilan scroll or mag backread ng mga comment nyo ng mga subscribers natin, ng mga viewers doon sa ating mga previous vlogs. At meron nga doon isa na medyo talagang hindi ko mapigilan yung aking reaction. Actually nasagot ko na to nung the day na nag-comment siya. Kaya lang nabitin ako, parang bitin yung sagot ko sa comment niya. At parang naisip ko kanina parang kailangan ko ng follow up. Parang gusto kong bigyan ng hustisya yung comment ko. Kasi kung mababasa niyo yung kanyang comment, ito, i-insert ko diyan mga guys At syempre gagawin ko pang thumbnail. Kung mababasa niyo kasi medyo yung dating sa akin, medyo unfair at medyo negative. Actually, ayoko na talaga siyang patulan pa or anong tag dito, ignore ko na lang kasi wala rin naman mangyayari. Kaya lang syempre si kabayan, si kuya, parang nag-aantay siya ng maayos na or matinong sagot. So ito, nakalagay na nga siya sa parang listahan ko na pwede kong gawa ng content, kasi maganda din naman na sagutin. Kaya lang naging busy tayo nitong mga nagdaang linggo at marami tayong ginagawa sa trabaho kaya hindi natin naisingit. So ito nga, this time ito, sagutin ko ng matino or ng medyo i-elaborate natin yung kanyang tanong at masagot ko. So yun nga, para syempre maging fair at hindi naman maging unfair sa iba, kasi nga yung tanong niya medyo generalize niya yung mga tao dito, all Filipino at PR, especially in Canadian citizen. So hindi ko alam kuya kung anong problema nung yung source at kung bakit ganun niya generalize yung mga tao dito. Una-una kuya or Sir Godofredo, ayun, dito sa Canada marami na akong na-meet na mga successful na tao. Halos karamihan sa kanila may kanya-kanya na ring negosyo. Actually sa totoo nga niyan, dalawa dun sa mga tao na na-meet ko na yon ay naisama ko na dito sa sa vlog natin. Si Your Tint Guy at si Walan Joe. Sila yung mga best fit na example na tao para dun sa tanong mo na karamihan ng PR at citizen. By the way, PR at citizen na yung dalawa na yon. Nagpunta sila dito sa Canada as a temporary worker na masukan, naging empleyado. Yun nga, dahil may pangarap sila, nag-ipon, nagsikap hanggang sa maitayo nila yung kanilang negosyo ngayon na hanggang sa ngayon nga sobrang successful. At hindi lang sila, marami pa may mga tao pa rin ako na meet, may mga kaibigan pa rin ako na gusto ko nga isama dito sa pagbablog, kaya lang masyado silang busy at hindi magtagpo yung mga kanya-kanya naming schedule, kaya hindi ko ma-future yung kanilang istorya dito. At ayun, ang masasabi ko lang doon, kabayan, sir, wag niyong i-generalize yung mga tao dito kasi kagaya nga nung tinitira ng dalawa naming kaibigan na si Lawrence at JC, yung may-ari nung tinitira nila o inuupahan nila isang Pilipino na merong 6 na properties all over dito sa I don't know kung dito lang sa Calgary or meron sa Toronto, pero grabe yung pag-acquire lang ng isang property dito, pag-ipon ng down payment hindi biro. Ano pa kaya yung 6? At yun, syempre karamihan ng mga successful na
dito sa Canada, yung natatagal na dito. Sila yung well established talaga, sila talaga yung nagawa na yung lahat ng dapat gawin nila sa buhay nila. May mga iba sa kanila na pinili na mag-retire ng mas maaga kasi nga may mga sapat na silang ipon. Yung iba sa kanila, makikita nyo na lang dito, pa-travel na lang, pabalik-balik sa Pilipinas. Ayun, yung negosyo nila doon sa Pilipinas, successful. May iba naman pupunta na lang ng US or kung saan mang bansa, basta ine-enjoy na lang nila yung retirement age nila. One eternity later. So ayun nga mga guys, welcome back ulit dito sa ating vlog, dito sa ating channel. At medyo nabitin tayo kanina, dumating na kasi si Mrs. At ayun, nagyaya na siya biglang umuwi. Kasi nga rush hour ngayon dahil Friday, baka matraffic na naman kami at gabi na naman kami sa daan. At para nga ituloy yung ating topic or yung video natin kanina, isang ba tayo naputol mga guys, yun. So yun nga, may mga tao dito na halos maagang nagre-retire. Kasi nga may mga sapat na silang ipon. Ibig sabihin yung kadalasan na nakakapag-retire ng maaga dito ay yung talagang well established na, nagawa na nila lahat ng dapat nilang gawin sa buhay nila, na yung mga anak nila na ilagay na nila nabigyan na nila ng magandang parang kabuhayan. Yung iba kasi dito parang ibinebenta yung property nila, tapos kung ano yung mapagbentahan, idinidistribute sa mga anak nila, at yun yung ginagawa ng mga anak naman nila, yun yung pinanda down payment sa mga gusto nilang bilhin na bahay. So yung iba halos kadalasan ganun yung naririnig kong istorya. At ayun nga, dun naman sa susunod na sinabi niya na parang isang kahig, isang tuka ang mga Pilipino dito sa Canada. Especially, ino-note ko uli, Pilipino, all Filipino, Canadian citizen at resident, kasama kami doon kasi permanent resident kami. Sa isang banda, totoo naman yung sinabi mo, Sir Godofredo, at yung source na dito sa Canada kailangan mo talaga na kumayod ng kumayod. Well, hindi lang naman dito sa Canada, kahit nasa ibang bansa ka, mapa Middle East man yan or Pilipinas, syempre obligado kang kumayod. Paano mo naman masusustain yung pamumuhay mo dito or sa ibang, kung nasang bansa ka, kung hindi ka kakayod dito. Yun nga lang, pinagkaiba dito sa Canada, iba yung sistema namin dito kasi umiikot kami sa paggamit ng mga credit cards, kasi yun yung ginagawa naming mode of transaction. Kaya nga kami may tinatawag dito na credit score, kasi nga yun, mas pinapahalaga ng mga bangko dito kung yung credit history mo. Kung gusto mong bumili ng bahay, mag-loan ng sasakyan at iba pang bagay na may kinalaman sa paglo-loan, yun nga, kailangan maganda yung credit history mo dito. So paano mo paano pumapasok doon isang kahig at isang tuka? Siyempre kailangan mong magtrabaho para may pambayad ka sa mga obligasyon mo, sa mga bills mo, sa mga credit cards mo. At ayun, isa pang dadagdag ko dyan, siyempre kung meron kang sinusuportahan sa Pilipinas, magulang man yan, kapatid man yan, may pinag-aaral ka man, siyempre Pilipino tayo, hindi natin maiaalis sa kultura natin yung tinatalikuran natin yung mga mahal natin sa buhay at hindi natin tinutulungan, especially magulang natin. So may mga Pilipino dito, sa totoo lang, hindi ako nagmamalinis, may mga Pilipino dito talaga na kapag ka nakarating dito sa Canada, nag-iiba yung panuntunan sa buhay dito. Nagbabago yung lifestyle nila. Kagaya nga kung napanood yung vlog ko kagabi or kahapon, ang buhay Canada para sa amin ni Mrs. ay isang lifestyle. Ikaw yung magdidikta o ikaw yung mamimili kung anong klaseng buhay ang gusto mo dito maranasan sa Canada. Maaaring pwede mong gawing marangya at mahirapan yung sarili mo. Pwede mo naman gawing simple lang, yung sakto lang, yung nakakaluwag-luwag. Depende sa'yo, ikaw yung mamimili, ikaw yung magbibigay direksyon ng buhay mo dito. So yun nga, dito sa Canada, hindi ko maitatanggi na talagang kailangan mong kumayod dito para mabuhay ka or para ma-sustain mo yung mga pangangailangan mo dito. May mga kababayan din tayo dito na iba yung sitwasyon nila sa iba, kagaya namin. May mga kababayan tayo dito na kinakailangan talaga nila na
kumuha pa ng pangalawa, pangatlong trabaho kasi maaaring yung sitwasyon nila ay naiiba sa sitwasyon namin. Maaaring marami silang obligasyon na kailangang gampanan, especially sa Pilipinas, mga kapatid na pinag-aaral, mga magulang na may sakit at kailangan ng lifetime na suporta, financially especially. So wala naman sigurong Pilipino na may gusto dito na magdalawa o tatlong trabaho. Hinihingi lang yon ng pagkakataon ng sitwasyon. So kung may nababalitaan man yung source mo, Sir Godofredo, na mga Pilipino dito walang ipon kasi trabaho lang ng trabaho kahit matagal na, well, siguro yun yung aking paliwanag base dun sa kanyang tanong. So yun lang masasabi ko. At ayun, medyo nakahinga na tayo ng maluwag at na-explain natin mabuti yung gusto nating i-point out doon sa comment ni kabayan Sir Godofredo. Doon nga sa yung source, maaring ayoko naman maghula ng naging sitwasyon niya dito. Maaring nandito siya sa Canada dati. At dahil nga siguro iba yung landas na napili niya or yung paano siya namuhay dito ay baka naging marangya at hindi naging successful at ayun, umuwi siya ng Pilipinas ng luhaan at ngayon nga medyo nagiging bitter siya para sa mga kababayan natin na successful na dito at ayun, ganyan yung nasasabi niya. Siyempre may mga iba dyan na yun nga, umuwi na hindi matagumpay at sinisisi lahat sa Canada yung naging karanasan nila dito, which is so unfair talaga, sa totoo lang. At yun nga, siguro yung mga masasabi ko sa 100% na mga kababayan natin na nandito sa Canada, ilang porsyento lang naman talaga yung hindi nagsasucess or hindi successful. So yun nga mga guys, at medyo mabilis dumilim ngayon dito sa amin sa Canada, dito sa Calgary. At siguro hanggang dito na lang muna at dito ko na lang tatapusin itong ating vlog at magpe-prepare pa kasi kami ng gamit namin ni Mrs. papuntang Red Deer bukas. At ayun, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod nating mga vlog at ayun, see you bukas sa Red Deer. At ayun, happy Friday and God bless everyone.